Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong last week na February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago na ito. Gawin yung guide, yung mga warning, na pwedeng lumabas sa bara, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon na kayo ng awareness, no? O kailangan mga bagay na kailangan pag-ingatan, change of decision, o mga sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang ang gusto mo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan muna natin sa Sagittarius, ano? Pag nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip na gusto mong fokusan this time, you are patient no sa sitwasyon na yon, sa pag-iisip na yon, na gusto mong ma-achieve or gusto mong ma-fulfill na yung kung ano man yan, manifestation or your desires na nakikita ko sa iyo dito. Nakakakaroon ka, actually, naiisip mo siya, but it's more on self ang nakikita ko kasi sa iyo dito. Maaaring nahadon ka sa point na nagkakaroon ka ng pag-iisip in advance when it comes sa in any situation into your life. Pwede nahadon din point na may mga bagay ka na gusto mong baguhin o may mga bagay ka na gusto mong isaayos o ayusin in some aspect of your life. Napopokus ka sa painful na sitwasyon o pwedeng sa iba dito is nagkakaroon ka ng mga negative thought or pagkalito or you are feeling trapped or you feeling stuck in some aspect of your life na hindi yung pag-isolate sa mga bagay-bagay. You want to improve something into your life sa nakikita ko dito kaso nagiging mabagal o nagiging I don't know ba't ang bagal ng sitwasyon na nakikita ko dito, no? Nahando yung point, may mga bagay ka na umpisa na gusto mong tapusin or you're feeling burden, you're feeling struggle, or you're feeling stress sa iba sa inyo. You want to try to work it out any situation into your life. So nakita ko that they're struggling. Alam mo yung okay, hindi, okay, okay, hindi, hindi, okay, hindi pa. Ano ba yan? Ba't ganun ang iyong energy? Hindi kita maintindihan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. But there's a positivity happen into your life within the 19 days. Pwede nandun sa point na yun. 19 days, 19 weeks, or 19 months. Pag months na yun, ang tagal na yun. Baka next year pa yun, ano, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. May mga recovery, successful, or magkakaroon ng mga enlightenment in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko sa ito. Ay, may devil ka! Ba't may devil? Okay. Ibig sabihin is, iba sa inyo is, nandito kayo sa sitwasyon na mag-ingat ka na lang sa mga tao na nakakausap mo, sa mga tao na makakasalamuha mo, sa nakikita ko dito, sa'yo. Diba dito may third party to? Sa iba sa inyo, you are stuck, you are trapped, or you're feeling trapped. Stagnant sa iba sa inyo. May mga sitwasyon ka na nagkaganon. Na may mga ano ba kayo? Iba siguro sa inyo, you're thinking about something, vacation, or resting. May resting ako na nakikita sa iyo eh. Siguro, hindi ko alam in what way. O you need to take a rest muna, o baka gusto mo muna mag-travel, malayo man yan o malapit, may mga naiisip ka na bagay o sitwasyon na may tao na naging cold sa'yo or ikaw is naging cold o nagko-cold. Meron kang 9, 4, 9, 18, 28, and 5. Taurus, Libra, Cancer, Leo. Okay, tingnan natin. Okay, nandito yung sitwasyon mo.
na you want to secure something into your life na gusto mo, parang alam mo yung, hindi ko maintindihan eh, kasi nandun yung saya sa nakita ko. Nandun yung security na naiisip mo na para maging masaya sa sitwasyon o bumalik yung vitality o bumalik yung sigla ng sitwasyon na sa nakita ko. Pwedeng this situation is the past. Pwedeng may mga unfinished business sa iba, no? Pwedeng nandun sa point o may mga sitwasyon na nakapagpahatak talaga sa iyo sa past. Na hanggang ngayon is naiisip mo o hanggang ngayon is naaalala mo na dun sa point na yun sa iba, sa inyo. And then also, yung iba naman sa inyo is mag-trust daw kayo sa intuition mo. Magkakaroon ka ng quarrel or questioning sa isang taong malapit sa'yo or a person na lalaki, pwede sa iba, or pwedeng ikaw ito ang magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or quarrent doon sa kanya, no? Or someone's na lalaki. Yan. Or ikaw tong lalaki na magkakaroon ka ng connection. Lalaki man siya o babae, nandun sa point na yun. A person who is, hando yung loyalty, or maybe this is your friend, kapatid, anak, karelasyon, pwedeng nandun sa point na yun. And nandito din yung may mga kasiyahan ako na nakikita sa'yo na parating, or may mga kasiyahan. Sa iba sa nasa bahay lang ba kayo? Siguro iba sa inyo is siguro nandun sa bahay lang kayo or mas relax kayo talaga sa bahay or yung trabaho nyo is nasa bahay lang. Pwede na doon sa point na yon. Siyempre, there's a rainbow after the rain, no? Nandun si rainbow. May mga sitwasyon na magtatapos o matatapos. O you thinking about pagtatapos sa sitwasyon na yon, na gusto mo ma-recover, no? Yung sitwasyon na yon. May mga there's a joy and happiness happening to your life. So, nakita ko dito, may mga gift. Ako nakikita, maaaring makaka-receive ka ng gift, ng tulong o pagmamahal. Or vice versa. Pwedeng ikaw ito sa kanya, o gano'n. May mga gano'ng pagbibigay, no? Or may mga pagtulong. Situation. Ako na nakikita sa iyo, may mga papuri, pasasalamat, manyan, ikaw ito sa kanila o sa kanya, or someone is sa'yo. Nando sa point na yon. Also, is there's a love and romance ako na nakikita sa iyo. You will receiving something. Hindi ko alam kung ano yun no? Maybe blessing sa iba. May mga aso, pusa ba kayo? And yun nga, may mga loyal person and trustworthy person din ako nakikita sa iyo. Dito, magkakaroon daw ng enlightenment sa iba sa inyo is more on spiritual awakening ata sa iba. Sa iba is spiritual awakening, sa iba is there's a good health situation din ako nakikita dito. O if there is someone na malapit sa iyo na kailangan, hindi ko naman nakikita yung danger zone ng sitwasyon, pero siguro ando yung point na check up, no, maaring nando sa point na yun. But still, ando yung good health na nakikita ko sa iba sa inyo. Also, ang sinasabi din dito is, there's a karma situation. Pwedeng may tao na, when it comes sa karma is, halimbawa kung ano ginawa mo in the past, and then, there's a good karma coming sa'yo. Diba? Yun. Sabi nga nila, what goes around, comes around. And then also, sa iba naman sa inyo is, may tao na dati mo na, kilala mo na siya, na maaaring magkakaroon muli kayo ng koneksyon ng taon na to. Energy ni Sagittarius. Or pwedeng isa yun sa sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo. Or pwedeng nandun yung point na may mga bagay na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan at naiisip mo siya hanggang ngayon. Pwedeng nandun sa point na yun. Energy ni Sagittarius. Okay, energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, hindi ko alam pero, but there's a self-doubt. Ako nakikita sa'yo, nagkakaroon ng mga self-doubt sa iba sa inyo. Nandun sa point na yun, or nandun yung mga point na nagkakaroon ka ng mga disappointment. Yan. Mari may mga disappointment na hindi naging maganda yung outcome, mga disappointment
sa mga choices na nangyari o magaganap sa sitwasyon. Sa iba sa inyo, energy nyo is frustration sa iba. Nagkakaroon ng frustration or there's a hardship situation ako na nakikita sa'yo when it comes to your energy. Pwedeng iba dito is now-hold ka talaga ng nakaraan. Andun din yung panghihina. Hindi ko alam, siguro masakit ba katawan mo, masakit ba yung buto-buto mo, may mga masasakit ba, nararamdaman kang painful sa buhay mo o sa sarili mo, nandun yung point na yun, ano. And then also, energy na iba sa inyo, may hinihintay ka raw. Hindi ko alam in what way. May mga hinihintay ka o may mga sinisiyasat ka o nandun yung point na nagkakaroon ng mga urong-sulong situation. No? Or nandun yung naghahanap ka ng mga katotohanan. Yan, dapat ba, ganito ba, mali ba, ano ba, dapat, ganun. Nandun ka sa point na yun. Nandun yung point na you want to recover from a difficult situation in life. May mga pag-a-analyze din ako na nakikita sa iba sa inyo. Or may mga bagay o sitwasyon ka na you want to progress, no, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo is you feel rejected or you're feeling abandoned or yung sadness or yung emotions na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba regret to no, sa nakita ko. May moving home. Hindi ko alam kung may umalis ba, may nag-move ba, may magmo-move ka ba, o may mag-move, may ganon. There's a moving home o may nag-move. Ako nakita dito, no. Yun. Also there's a blockage. Ako nakikita dito, may mga lack of plan. Ako na nakikita sa iba or mga bagay na hindi nakikita. Mga ganun. Kumbaga, mga bagay na pwedeng nagbubulag-bulagan or hindi pinapansin or mga ganun. Or hindi pino-forward lang talaga, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Ano ang parating kay... Ay, namatay yung ano natin. Siyempre, ngayon talaga si ate. Ngayon pa talaga ako nagkalikot, ano. Namatay kasi iPad. Anong parating kay Sagittarius Universe? Parating kay Sagittarius, please show me. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, meron ka daw ma-achieve. Yun ang sabi. Meron ka daw ma-achieve na parating sa buhay mo. Siguro may goal ka na ginagawa or gagawin and then you will achieve it. No, sa nakikita ko sa iyo ito. Parating din sa iyo is also there's a new beginning, ano, ako na nakikita sa iyo na magaganap. Pwedeng may mga pagtatapos na magaganap o mangyayari o magkakaroon na ng bagong simula sa buhay mo. Meron ka daw mga ikakagulat, ikakashock o ikakabigla na isang sitwasyon sa buhay mo nandun sa point na yun. May mga also there's a receiving no? Sabihin, merong kasiyahan or there's a reward or kasiyahan or success na magaganap sa'yo. Tulad ng sabi ko kanina, yung parating din is may tao na magpo-forgive or hihingi ng tawad para nandun sa point na yun. Pwedeng hindi in a word, pwedeng nandun yung sa point na feelings, pwedeng ganun, ipapakita o ipapadama o parang nandun sa point na yun, no? Vice versa. Parating din sa'yo is magkakaroon ka daw ng consultation, ano? Pwedeng may tao na hihingi ka ng consultation o may tao na magbibigay ng advice sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito, Yan. May mga consultation, advice, interview, lawyer, teacher, ano pa ba? Yung mga ganun sitwasyon, no?
And nandito rin yung parating sa iyo also is union. Magkakaroon ng mga union na magaganap o mangyayari sa iyo this time. Or maybe yung iba dito is thinking about union. But there's a union no? Ako nakikita sa iyo. May union talaga. Magkakaroon ng peaceful situation. Hindi ko alam in what way. Ako nakikita kasi trying to work it out with someone to achieve at makakamit ito. Sabing ganun. May mga excitement situation ako na nakikita sa iyo. Yan, may mga excitement situation na parating. Or maybe this is an excitement plan, pwedeng ganun, or exciting situation. Sa iba sa inyo is you will become a center of attention. And then also, iba dito is mas marami pa makaka-recognize sa'yo, or may mga iba sa inyo is may mga pupuntahan kayo na mataong lugar. Ganyan. Within the 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the June, or yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Or pwede rin naman na nasa work ka na marami talagang tao, ganyan. O kaya you are a YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, artista, government, o mga networking, ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun sa iba sa inyo, no? Yun ang mga parating sa iyo. Magkakaroon ng clarity in some aspect of your life, no? O nahando yung point talaga na gusto mo ng clarity. May mga bagay ka na gusto mo ng clarity, gusto mo ng magdesisyon, o gusto mo, mga bagay ka o sitwasyon ka na gusto mong itama or aksyonan. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe someone, no, na meron siyang ika-clarity sa'yo, or ikaw may ika-clarity ka sa kanya, o nahandin yung point na paghahanap ng clarity. O may mga bagay ka na gusto mo talaga itama. Tingnan natin dapat iwasan. Magkakaroon ka ng connection sa isang mas bata sa'yo. Pwede magkakaroon ka ng pag-uusap sa isang mas bata sa'yo. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, kung sino man yan. Bata. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Ano po yun, universe? Dapat iwasan ni Sagittarius? Oh, nga no. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, problema. sabi niya, ate, sino ba may gusto ng problema? Oo nga naman. No, yan. Hindi, kumbaga na yung point na, alam ko na maayaw natin ng problema, pero pag-isipan mo maigi, bago pa maging problema, nado sa point na yun. Yun yung point. No? Pag-isipan mo maigi, if this, kung tama siya o mali, right or wrong, ganyan. And then also is yun, para hindi mauwi or mag-equal in disappointment, mag-equal ng hindi magandang outcome. Pag-isipan mo talaga. You need mo talaga na gamitin ang head mo than to your heart, or pag-isipan mo talaga maigi, di ba? Iwasan mo, syempre mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung mga tao na arugante, hambog, mayabang, magaspang, magaspang. So, may ganun. O, kung ikaw ito, iwasan mo yun, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na disloyal. Kung ikaw is disloyal, iwasan mo rin yun. Mga mangling lang, o mga taong mapangling lang, nangliling lang. Ipasok mo rin sa sarili mo yun, syempre, di ba? Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation in some aspect of your life. Magkaroon ka daw ng transformation, o kung may mga bagay o sitwasyon na ikakawasak mo o ikaka-downfall mo, ay iwasan mo at kailangan mo i-let go yung bagay o yung sitwasyon na yon, no? Siyempre, value the person who value you. Siyempre, i-value mo rin yung sarili mo. And siyempre, always have faith. Ang sinasabi rin dito, umiwas ka sa ikaka-pressure mo. Na iba yung boses ko, namamalot na kasi ako eh. Yung ikaka-pressure mo. Siyempre, yung mga on and off action, kasi ang kailangan sa'yo dito is awareness, moving forward, and take it action. No? Iwasan mo yung maghintay ka lang. Ano yung hintay mo? Bumaksak yung bunga? Sungkitin mo na, ganun yun. Ibig sabihin, no?
Ang sinasabi, yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, o mag-manipulate ka ng sitwasyon, o mag-control ka ng sitwasyon, o mag-control ka ng kung sino man. Yan, magsinungaling, yan, iwasan mo rin. Iwasan mo din yung mga salita na hindi maganda, o yung mga taong hindi magandang salita, mga sinungaling, pagsisinungaling, iwasan mo rin yun. Yan, iwasan mo yung yung magkaroon ka ng, yung pwede naman, bakit lilimitahan mo yung sarili mo? Diba? But you need to see the fact of the situation. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love. Show me. Kung kayo is single. Ay, devil. Ba't devil? Okay, kung kayo is single, maaring kilala mo na to? Kilala mo na to. Maaring nagkakaroon na kayo ng pag-uusap nito. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, they feel pain. Hindi ko alam why. But they feel pain dito sa sitwasyon na ito. Pwedeng kasama mo to sa trabaho o nagkakaroon talaga ng connection. Itong tao na to, no? May pag-uusap kasi ako nakita. They feel pain. Nando yung paghihintay. Hindi ko lang alam kung bakit naghihintay ba siya or nando yung point na kasi nando yung painful eh. They feel rejected kita kasi dito sa sitwasyon na to, no? Yun. So, iba sa inyo, may makikilala kayo na taga in a distance eh. Pwede nasa ibang bansa, pwede na taga-probinsya, ganun. Sa iba, kilala mo na ito. As in, kilala mo na. Ang hindi ko lang maintindihan, stuck to eh. Stagnant itong sitwasyon. Or they feeling trapped. Ang nakikita ko dito. Nando kasi yung sadness. Hindi ko alam why. Pwedeng may mga gusto siyang sabihin sa'yo, hindi niya masabi. Pwedeng nandun sa point na yun. O may mga disappointment siya na naramdaman sa'yo. O may mga nakita siya na hindi niya nagustuhan. Pwedeng ganun. No? Yun ang nakikita ko dito. So may mga bago dyan. And kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo sa kahiwalay, oo kasi na alam mo yun nandun yung painful situation Kasi nakita ko dito sa sitwasyon mo, nahandoon yung nagkaroon ng mga obstacle. Kumbaga, tumalikod na talaga yung isa, ang nakikita ko dito, they feeling rejected, handun din yung, may mga pamilya na kayo, o may mga karelasyon na kayo. Kasi dito meron no? Diba dito may mga third party to? Pero ang nakikita ko, isa sa inyo nahahatak pa rin na nakaraan. They want to reset this connection kasi para sa kanya is unfinished ito. They feel pain, they want to recover this connection, gusto pa rin niya ng partnership or they want to deal pa rin sa iyo nitong tao na ito or vice versa ha. Kasi nahandin yung alam mo bakit kaya ganito yung sitwasyon? Isa kasi sa inyo makasarili, sakim. There's an obsession. Kung sasabihin mo sa akin, ate, mahal niya ba ako? Ha? Mahal ka ba niya? Kung mahal ka niya, hindi ka naman niya, kung mahal ka niya, hindi ka niya lolokohin. Yun lang yun. Dapat alam mo yung sagot dun. Huwag mo nang tanongin. Di ba? Kasi pag mahal ka ng tao, hindi ka lolokohin. Magiging stick to one siya. Hindi siya mag-aanap na iba. Yan ang totoong magmamahal. So, iba sa inyo, maaring nahando yung point na ang nagiging toxic sa inyo or nahando yung point na nagiging blockage when it comes in this connection is the family. Sa mga magkarelasyon na walang third party, no, yun, pwedeng yun yung family or connection ang nagiging blockage sa inyo. Nandun naman yung sa mga walang third party, nandun naman yung pagpupursige nyo sa inyong dalawa, no, to growth when it's come in this connection kasi nandun rin kasi si Ten of Cups. Yun nga lang is nagkakaroon ng mga dissatisfaction
Pwedeng ikaw ito sa kanya or pwedeng ito siya sa'yo or may mga dissatisfaction connected ang family, pera, or relationship. Yun ang nakikita ko dito. May mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari sa inyo. Sa nakikita ko dito, pwede magkaroon ka ng conflict, hindi pagkakaintindihan, makaramdam ng depression, mga separation, or may mga malulungkot. No, pwedeng nahandun sa point na iyo. Pero magbuli naman din na kahit na paano nagkakaroon kayo ng mga ganon, lungkot na nagaganap o nangyari, nagkakaroon pa rin naman ng recovery. No, nagiging ano sa inyo nami, nagiging ganun no, nami, yung ano yung sitwasyon. Sa mga may third party, oo, meron. Meron. Meron ni ate. Oo. May sinungaling nga eh. Meron. Pero bakit naghihintay pa rin yung isa? Well, that's love. Sana, kasi okay lang din naman kasi kung kahit, kumbaga iba dito kasi kahit may third party, tanggap nyo yung connection nyo is may behavior or may addiction, no? Sa iba sa inyo. Or nahandin yung mga masasamang habit talaga. Well, tanggap mo naman pala. Okay lang din yun. Okay lang yan. Hanggat kaya mo pa. Hanggat kaya mo pa. Pero mag-ingat pa rin kayo kasi yung connection nyo kasi may mga pagsisinungaling din. Sa mga may third party or wala, ha? May mga pagsisinungaling. Your money. Pwede ikaw ang nagsisinungaling or siya. Vice versa tayo, ha? Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo, medyo mahina, no, yung money mo. Medyo mahina. Vice versa tayo. Pero mahina yung iba dito eh. Mahina yung money. Maaring na kakaroon ng imbalancing when it comes sa money mo. Halimbawa, dati good naman siya, tapos ngayon nagiging matumal, pwedeng nandun sa point na yun, no, kasi naglo-low yung energy niya. When it comes sa money, pwedeng may lalaki na magbibigay sa'yo ng offering when it comes connected to a money or tulong man ito, no, or a blessing. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa money mo, it's more on complicated or nagiging conflict yung money mo kasi medyo mahina talaga siya yung nakikita ko dito. Sana, siguro handa yung point na kung meron ka ngayong pera or sahod man yan or yung meron kang income ngayon is sapat na sapat talaga siya. Nado yun sa point na yun. Ginagawa, sinasakto mo siya o nagiging sapat. Yan, sa mga panggastusan nyo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Ay, ang galing oh. Pareho siya oh. Yun. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka na lang ano. Sa pagdating sa money kasi may tao na hindi siya magiging equal sa'yo. Pagdating sa money. Pwedeng magsisinungaling siya or pwedeng, halimbawa, kung may kasosyo ka, diba? Tapos ikaw pala ito, no? Halimbawa, may kasosyo ka. Kumbaga, dapat 50-50. So, ang mangyayari sa kanya 60, sa'yo 40. Pwedeng ganun, no? O nahandun yung point when it comes to money, may mga unfinished business. Ako na nakikita dito sa pagdating sa money. Pwede may mga utang, mga babayarin, mga kailangang bayaran pa talaga. Pwedeng nandun sa point na yun. Kasi it's more on imbalance kasi. Yung nakikita ko, may tao rin na may galit at puot, ano? Hindi ko alam what way. Pera ba yun? Or in any situation, another message. May nakita kasi akong paghihiwalay. A person who is possessive. Hindi siya nagsisame page, no? May mga puot, galit, makasarili, or kawalan ng pagkakaisa at hindi pagkakasundo. Yan na nakikita ko dito. Ingat na lang. Habaan nyo na lang yung pasensya nyo. No? Advice. Ay, ang ganyan ate. Yung card mo, bumabalentong. When it comes sa advice.
Okay, when it comes sa advice, kailangan mo daw alagaan yung sarili mo. Ayan, kailangan mo daw ng self-care. Kung may mga bagay o sitwasyon na need to heal is gawin. No, ang sinasabi dito. Tandaan mo palagi na you are worthy. Kailangan mo rin na mahalin at nurturing yung sarili mo or andun yung point na pahalagahan mo at mahalin yung mga tao na nasa paligid mo. Sinasabi rin dito na kailangan mo na ng clarity or kailangan mo magdesisyon o may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong itama at aksyonan na. Kung may mga mali, itama, ganyan. Yung sinasabi, no? And then, take it action. Kumbaga, is huwag ka magda-doubt. Sinasabi rin dito. Kumbaga, mag-trust ka sa intuition mo. It's a time to start fresh or this is a breakthrough para sa iyo gawin yung isang bagay to innovate yourself, no? Ang sinasabi rin dito. And trust your intuition, be creative, and baguhin mo daw yung, i-renew mo daw yung mga paniniwala mo. Sinasabi dito, kung may mga bagay na kailangang baguhin, gawin, kung may mga bagay o sitwasyon na ayusin, be creative, be idealism, kung kailangan na ng clarity, gawin na, aksyonan na kung mga gusto mong aksyonan. Lalo na kung may, alam mo, gusto mo ng trabaho, gusto mo aksyonan ito, gusto mong i-move ito, gusto mong ganito, gawin mo daw. Kasi, it's up to you to make it happen yung positivity in life. Nasa sa'yo daw mga kamay yun. No? Kailangan daw sa'yo is, i-force mo yung idea mo or kailangan ng positive motion to success. Yun ang sinasabi dito. Be creative, and be adventurous in a good way. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yun, kung may mga bagay na kailangan ng i-let go, 'di ba? Yun ang sinasabi. Tsaka sa sarili mo, alagaan mo din na yung mga iniinom, kinakain mo, kung kailangan mo na mag-exercise, mag-walk-walk, magkembot-kembot, gawin mo, no? Para bumalik din yung iyong energize yung iyong lakas. Tsaka mabalik yung iyong alindog, no? Arigato namaste, God bless.